Ang gabi nga pala ay gagawin na namin yung arko na gagamitin sa simbahan para sa kasal ng kapatid namin at ni Ann. Nakauwi ko nga lang pala nito galing sa trabaho at ginawa na agad namin ng dalawa kong kapatid itong arko. Para kinumagahan ay dadalhin na lang namin itong arko na to sa simbahan ng Banga. Nga pala kami na lang yung gumawa ng arko at dekorasyon para sa simbahan ay para makatipid na rin sila dahil sa dami na rin ng gastos. Pero sa mismong event nga pala doon sa reception ay hindi na kami nag-ayos at nagbayad na lang sila kasi hindi na namin kakayanin kasi lahat kami ay kasali sa entourage. Ang arko nga pala na to ay ilalagay sa harap at ito lang talaga yung magiging dekorasyon niya para sa kasal niya bukas. Nga pala hindi na kami naglagay ng sobrang daming dekorasyon sa simbahan kasi wala talagang magliligpit pagkatapos ng kasal. Ito talaga yung mahirap pag wala talaga kayong event coordinator ay pagkatapos talaga ng event ay kayo rin yung magliligpit sa mga pinaglalagay niyong dekorasyon. Kaya itong arko na lang talaga yung ginawa namin para pagkatapos ng kasal ilalabas lang namin sa simbahan at babalikan na lang namin pagkatapos ng event. Kaya tignan nyo tong clip na to na mismong groom talaga yung nagligpit ng carpet na ginamit nila. Lagi pa lang niya. Dom-dom, ugan-ugan na. Hindi mo ginano sa gilid yang. Mag-alang do, ano? Na ano gagawin namin? Ilis ko ganito ito na ilisan pag baguhan ko. Ha? Ilis mo. Mataas ako ng bangko. Tayo nagkatadalat bangko man lang. Ano ba sila? Nabasi ko ito natin. Ngayong araw nga pala ay February 16, 2024. Sobrang aga nga pala namin nagising nito kasi nga sobrang dami pa namin kailangan ayusin. Hindi ko na nga pala na video lahat ng mga kaganapan niya yung araw kasi nga sa sobrang busy na talaga namin. Beses nga pala kami pabalik-balik ng Kalibo ngayong araw kasi nga sa mga pinagbibili namin na kulang para sa kasal. Katapos nga pala namin dalhin sa simbahan yung arko ay dumiretso na agad kami dito sa flower shop sa Kalibo. Ito nga pala kami nagpagawa sa Floral Matters ng bulaklak ng bride tsaka ng mga abay niya. Itong bouquet nga pala na to ay isang araw na lang bago ang kasal ay doon pa lang talaga kami nagpagawa. Tina lang talaga ay sobrang galing gumawa nitong Floral Matters kahit 3 hours lang nila ginawa itong mga bouquet dahil sobrang rush na talaga. Nga pala wala talagang bouquet yung bride namin tsaka mga abay kasi nga yung mga in-order namin na para sa kanila hindi pa talaga dumarating. Na-orderan po pala namin ng bouquet, sorry po talaga kung hindi namin receive yung order namin sa inyo. Pero nagpaalala naman kami sa kanila kung hindi talaga makakaabot sa mismong kasal ay hindi na namin marireceive pero nag-okay naman sila. Nung kinagabihan nga pala ay ginawa ko na rin agad yung bulaklak na ilalagay sa harap ng sasakyan. Hindi nga sana ako yung gagawa nitong bulaklak na ilalagay sa harap ng sasakyan kasi umorder naman sila ng ilalagay kaso hindi namin gusto. Maganda naman sana yung na-order nila kaso lang hindi namin gusto dahil medyo flat lang talaga yung pagkakagawa. Gusto kasi namin ay umaangat talaga yung bulaklak sa harap ng sasakyan. Kaya no choice talaga kami kaya pumunta na agad kami doon sa FOS para bumili ng mga bulaklak at gastos na naman yun. Pero okay lang basta mapaganda lang talaga yung bulaklak na ilalagay. Ito na nga pala yung nagawa natin bulaklak para sa harap ng sasakyan. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Like for part 2.